kanino ba pabor ang delay? 'Di ba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution pwede na lang isipin na pag habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ng 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan doon sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Mali ba yung sa panig ng prosekusyon yung pagtayo at pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, attorney? Well, yung pagtatanong niya, parang karapatan naman niya yun bilang huwes na mag-clarificatory question. Siguro ang hindi lang masyadong angkop is siguro at that stage is yung pagtanong niya ng legal argument kasi mukhang hindi yun yung sapat na or yung tamang panahon nung specific timing lang na yon. Hindi yun yung nararapat na panahon para magdebate ng legal arguments kasi at that time, ano pa lang siya, presentation ng evidence or paglalatag lang ng facts. Pero maganda yung tanong niya kasi tama naman siya. Lahat ng ipinakita ng prosecution sa araw na yon, wala naman doon ang nagpapatunay na talagang nangontrata nga si VP Sara ng isang assassin or ng isang tao para patayin si President BBM, si First Lady at saka si former Speaker Romualdez. Opo. Sa mata po ng mga ordinaryong Pilipino na hindi na rin naabutan or nakalimutan na yung pinakahuling impeachment trial kay Chief Justice Corona, kung manunod ka talaga, parang ang bagal ng ang bagal ng takbo sa loob ng 3 araw, ang bagal ng nandun pa lang sa isang witness, ang daming tanong, ang daming mga objection, magkabilang panig. Normal ba ito lalo na sa regular court kasi bihira lang, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapanood ng kagaya nitong trial, attorney? Depende kasi yan sa estilo at strategy ng bawat abogado eh. So may mga hearing na talagang matagal inaabot yung presentation ng witness dahil maraming ang objection tapos paminsan naman mahaba lang talaga yung testimonya. So parang dito makikita natin na bawat panig mahilig mag-object on technical grounds. Kaya tumatagal. Hindi ko na matandaan masyado kung ganon kadalas mag-object nung mga panahon na yun sa impeachment trial ni Justice Corona. Pero yun, sana nga sa mga susunod na hearings mas mabawasan yung mga objections lalo na on technical grounds. Kasi one, nakakasagabal siya sa pag-usad ng testimonya. At pangalawa, pag masyado kasing technical, kahit na kunyari nasa panig ka ni VP Sara, baka lumabas na
puro technical grounds ang objections, ayaw niyo lumabas yung katotohanan. Para sa akin kasi, ah, um, kahit lumabas yung katotohanan, mapapatunayan na hindi impeachable yung mga inaakusa kay VP Sara or hindi niya ginawa yung mga inaakusa sa kanya. So kung ako ang tatanungin, ililimit ako yung objections dun lamang dun sa mga mahahalagang bagay. Tsaka doon sa mga nagmamasid din, kasi nga masyadong technical, naririnig lang natin itong mga ganito sa mga korte, regular na korte. Kung naa-appreciate ba o nahihimay ba ito, siguro sa mga abogado, maintindihan natin. Pero iilan lang po yung mga abogadong senator, judge. Baka nga, hindi pa nila na-gets kung ano ba yung ibig sabihin nun. At sige lang, doon na lang tayo sa finals. Magbobotohan lang ng yes or no pabor sa impeachment, attorney. Kaya mas maigi sa tingin mo na medyo luwagan at wag masyadong ganun na nangyayari last 3 days. Mm. Ako personally, ang estilo ko kasi sa trial, pinipili ko lang yung objections ko kasi pagka masyadong madalas, parang nakakainis din siya doon sa judge, 'di ba, sa huwes. Although naiintindihan naman ng kunyari isang judge or isang abogado kung ano yung basehan ng objection at ano yung dahilan kung bakit kailangan na mag-object. Yun nga, dahil nga hindi ordinaryong korte ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Opo. Diba? Pero ang interesting diyan, Admar, ang naisip ko diyan kasi 'di ba day 3 pa lang tayo, and actually ang reserved trial dates for the presentation of the prosecution and defense are 90 days. Ganun katagal. So at the rate they're going, kasi dapat one witness per day pero itong si Kalilong umabot ng 2 araw. So baka itong 90 days hindi pa matapos sa 90 days. 'Di ba? So ang susunod na tanong diyan ay kanino ba pabor ang delay? 'Di ba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution pwede na lang isipin na pag habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ng 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations ding iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan doon sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Pero ultimately, ang tingin ko dito, dahil nauubos yung oras ng Senado, at syempre, pati yung ibang mga government officials, dahil tinatawag silang mga testigo dyan, pati na yung mga House panel prosecutors, ang talo dito actually yung taong bayan kasi nakaka-distract itong impeachment trial sa tunay na trabaho ng gobyerno, which is pagandahin ng buhay ng mga mamamayan. Wala namang
makakabuting buhay, mapapabuting buhay dito sa impeachment trial na ito. At narinig na nga natin na magkano ba, 25 million a day ba ang ginagastos ng Senado sa bawat session. So imbis na yung 25 million ginugugol para sa paglikha ng batas na makakaginhawa sa buhay natin, pinag-aaksaya natin ang panahon dito sa impeachment trial na sa aking palagay wala namang basehan. Opo, dito po sa presentasyon ng witness, sa tingin niyo po irrelevant ang witness? Why not panoorin na lang ng buo, maglatagan na lang kung ano ba yung konteksto na sa panig, lalo na sa depensa at sa prosecution naman, i-emphasize nila na talagang merong na-commit. Kasi parang nandun pa yung pinag-uusapan sa paano na preserve yung yung pag-handle ng video, bakit hindi kinuna ng yung mga ganun pa ang napag-uusapan na attorney. Oh, actually, yun nga, pwede namang ang tawag dyan, doon sa pre-trial kasi pwede kayong mag-stipulate na ito hindi mo na kailangan patunayan to kasi nangyari naman talaga yan. So kunyari yung Zoom meeting kung saan nagsalita si VP Sara, doon sa pre-trial pwedeng nag-concede na lang yung defense na kasi nangyari naman yan eh. So, hindi mo na kailangan patunayan yan. So, mapapabilis sana yung takbo ng trial. Pero, mukhang one of the strategies na ginagamit ng defense is all available defenses, which is well within their right. Di ba? Kasi, totoo naman eh, ako, bilang observer, madaling magsalita kasi wala ako sa lugar nila eh. 'Di ba? Pero mukhang sa analysis nila, ang tingin nilang nakakabuting depensa or strategy para kay VP Sara is to exhaust all defenses. Kaya 'yun ang nakikita natin at hindi mo sila masisisi dahil ginagawa lang nila ang trabaho nila. Opo. Doon po sa konteksto naman, no, sa day 3 na ilahad, yung siguro bahagi pa lang, di ko masabi kung konteksto na ba yun sa pagkakaintindi ng depensa, yung ilan sa mga videos, lalo na yung mga pahayag ni Attorney Zulaika Lopez at yung sa closing remarks, no, kung ano ba yung pinaghuhugutan, bakit nabanggit yon ng pangalawang Pangulo. Sa tingin nyo po, mabigat ito lalo na sa panig ng depensa na mas lalong maintindihan ng mga senator judge at ng sambayan ng Pilipino, bakit kaya yun nasabi o nabanggit ni Vice President Sara Duterte? Oh, mahalaga yun. Yung konteksto mahalaga talaga kung bakit niya sinabi yun. Kasi put yourself in her shoes, di ba? May Operation Romanov, merong plot to wipe out all the Dutertes, at ang kalaban mo is yung buong puwersa ng gobyerno. Di ba? Kung ganun ang sitwasyon mo, anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng tumakbo sa gobyerno para magsumbong dahil sila nga yung kalaban mo. Sila nga yung nagbabanta sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. So, para sa akin, pwedeng parang naging bluff niya ito. Kumbaga, wala akong ibang matatakbuhan eh. Hindi ko kayo pwedeng pagsumbungan dahil kayo din yung isusumbong ko. So, tatakutin ko na lang kayo. Iba-bluff ko na lang kayo na pagka ginawa niyo sa akin to, may balik sa inyo. So, tingin ko sa akin, hindi yun krimen. Tapos hindi naman ito, Admar, hindi naman ito parang gawa-gawa ko lang, ano. Kung narinig mo na yung principle na self-defense, kunyari kapag nakapatay ka ng tao, walang krimen, exempted ka from, there's no crime committed if you did it in self-defense or defense of a relative or even defense of a stranger.
Yan ang sinasaad sa batas. Basta may mga elements yan eh. Una yung unlawful aggression. Ibig sabihin sa may banta sa buhay mo or may banta sa buhay mo na illegal. Tapos pangalawa, yung ginamit mong pangsangga or pangtabla doon sa banta sa'yo, reasonable yung ginamit mong pangsangga or pangtabla, reasonable force. Tapos pangatlo, walang sufficient provocation, meaning hindi ikaw yung nag-odyok sa kanya na pagbantaan ka, hindi ikaw yung nauna, 'di ba? So applicable 'yan sa jurisprudence, paulit-ulit 'yan, malinaw 'yan na applicable sa mga physical crimes like murder, 'di ba? Or even physical injuries. Kunyari ginugulpi ka, para depensahan yung sarili mo, lumaban ka tapos nagulpi mo yung kalaban mo, self-defense yun. Kung hindi mo siya prinovoke para suntok-suntokin ka, ganyan. So, kung applicable siya sa mga ganong klaseng krimen, para sa akin, it should also apply to verbal crimes like grave threats. Kasi 'di ba, parang kung pinagbabantaan yung buhay mo ng gobyerno, justified ka in using a verbal threat to repel that threat against your life and the threat against your family's lives. Di ba? Opo. Dito naman po sa nabulgar ba na bias or hindi makatarungan ang panig or sa authorities ng gobyerno, kasi nababanggit na itong mga banta kay Vice President Sara Duterte. Pero ang isa tanong, nagkaroon ba ng matinding investigasyon din or ginawang effort ang NBI kagaya ng effort na ginawa nila na pagkukusa, kasi wala namang complaint mula sa offended party, sila lang yung nagkusa. Bakit dito sa panig ng pangalawang pangulo, kahit na sabihin natin kung hindi man makipag-cooperate kasi pinagdududahan na yung mga ahensya ng gobyerno, bakit hindi na lang nagkusa din? So naisiwalat din ba dito, attorney, yung ganong senaryo sa kasalukuyan ng ating gobyerno? Hindi ko lang napanood ng buo, no? Yung day 2 and day 3 sa haba. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang walang kinumpirma ba ng NBI na hindi sila nag-imbestiga doon sa threat sa na yung banta sa buhay naman ni Vice President Sara Ang at nabanggit ng lang kasi, pamilya niya. ang nabanggit lang kasi meron daw, pero hindi na hindi na nagkaroon ng follow-up question eh. Pero pagpalagay natin na kung hindi man makipag-ugnayan, kasi magdadalag isip kung pagbabasahin mo yung closing remarks, nandun na talaga yung parang tinanggal yung kanyang proteksyon, yung kanyang mga security, nalalaman na kung saan siya papunta, meron ng nagpo-profiling. So kumbaga nawala na siya ng pag-asa siguro, no, na maniwala pa, pero still like kagaya doon sa pagkukusa, yun yung question eh. Mas more doon sa pagkukusa nila na kahit hindi sila yung offended party, inimbestigahan ko ito kahit na base lang sa mga statement yung mga pahayag at umusad yung kaso, attorney. Sa akin ang take away ko dyan is kung hindi sila nag-imbestiga doon sa banta sa mga Duterte, dalawa lang yan. Tinignan nila, tapos nakita nilang meron, kaya hindi nila sinasabing chinek nila, or hindi talaga nila chinek ng sadya dahil alam nilang meron. Diba? Or wala silang pake. So either kahit anong option ang piliin mo, meron talagang kakulangan yung mga otoridad.
at kakulangan sa pag-imbestiga at saka sa fairness in the investigation. Opo. Doon naman po sa hindi mismo yung offended party ang complainant. Usual po ba ito? Kasi sa pagkakaalam ko, parang ganito rin yung naging puna sa unang bahagi ng kanilang pag-iimbestiga nung sinubmit nila. Tapos biglang naaprubahan naman daw. Meron silang explanation doon kasi hinugot lang mula sa mga payag, video statement, video statement yung kay Marcos Jr., speech yata yung kay Romualdez. Pwede ba 'yon? Bakit hindi mismong sinumpaang salaysay? Kasi alam naman natin, yung mga senador nga na-offend, nagfa-file din ng cyber libel. Bakit hindi kaya sila nag-file na lang mismo at NBI yung naging complainant? Parang may taga-reklamo sila kahit na sila yung sinasabing na-offend doon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, Attorney. Totoo yun. Hindi sila, yun ang napanood ko ata yun na sinabi ni Kalilong na wala siyang personal knowledge na nag-file ng complaints itong si BBM, si Lisa Marcos or si Martin Romualdez. Hindi ko lang matandaan kung requirement ito para magkaroon ng ganitong klaseng krimen na sabihin ng mga tinarget nung quote-unquote grave threat na na-threaten sila. Pero malaking bagay yan kasi sa ordinaryong kaso, hindi naman uusad ang isang complaint kung yung offended party ay hindi magrereklamo. Kasi ibig sabihin, di ba, hindi siya na-threaten, di ba? Or hindi niya sineryoso yung threat. So magandang i-emphasize yan kasi nagpapatunay na kahit yung mga pinangalanan ni VP Sara, sila mismo, hindi nila sineryoso yung di umanong banta sa buhay nila.